Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1978. Dodong ng Leyte. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Teteng. At ang aking kaibigan ay si Dodong. Ikaw na lang ang mag-ayos ng ipinadala kong kwento. Sa kadahilan ng hindi ako ganoon kagaling magsulat, elementarya lang ang tinapos ko. Bilang matalik na kaibigan ni Dodong, ako ang nakakaalam ng lahat ng kanyang karanasan. Dahil sa lubos na pagkakakilala sa isa't isa, bilang matalik na magkaibigan, noong kabataan namin ni Dodong, masaya naman ang kanilang pamilya habang itinataguyod ng kanilang mga magulang ang kanilang buhay sa pagsasaka. Madalas nga kaming naglalaro noon kung nasa saan ang kanilang palayan sa tuwing nagtatanim ang kanyang mga magulang. Madalas pa nga kaming napapalo dahil yung kanilang mga itinanim ay nayayapakan na namin sa aming paglalaro. Sambit pa ng tatay ni Dodong. Dong, ano ba yan? Kayong dalawa talaga ang mga itinanim namin ng inay mo. O paano pang lalaki ito? Umuwi na muna kayong dalawa at maligo kayo. Tingnan nyo nga sarili nyo, napakadungis nyo na. At kahit sa aming pagligo ni Dodong, magkasabay rin kami na parang magkapatid. Subalit habang tumatagal na nakikilala kong lubusan si Dodong, may mga kinakausap itong hindi ko nakikita. Hanggang sa dumating ang araw na sabay kaming makapagtapos ng elementarya. Madalas itong nagkakaroon ng sakit noong kanyang kabataan. Madali rin naman itong gumagaling kapag dinadala ng kanyang itay sa albularyong malapit sa kanilang tahanan. Minsan pa nga ay sumasama ako sa kubo ng matandang manggagamot. At ang madalas kong naririnig sa kanya patungkol sa nakikita nito kay Dodong. Wika pa ng matandang albularyo. Dodong, mabuti naman at napasyal kang muli rito sa aking tahanan. Kasama mo pala ang iyong itay na si Neil. Opo, Mang Bio. May sakit na naman po kasi ako. Hindi ko na nga po alam kung bakit ganito na naman madalas. O siya, pasok na muna kayo rito sa loob. Maupo muna kayo. Pasensya na ho kayo, Mang Bio. Madalas na kaming nagtutungo rito sa inyo. Hindi na maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng batang ito. Hindi ko na rin ho alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala, Neil. Ako ang bahala sa kanya. Mababa lang ang kanyang dungan. Kaya madalas itong nagkakaroon ng sakit. Madaling kumuha ang albularyo ng isang platong stainless, pati na rin ang isang kandila. Binulungan ito ng orasyon, sabay pakros na itinapat kay Dodong, sabay punas ng lana sa plato at itinapat ang may sinding kandila. Santigwar pala ang tawag sa ginawa ng matandang albularyo upang malaman kung sino ang gumagambala kay Dodong. Maya-maya pa ay pinakita ng matandang albularyo ang platong may kakaibang figura. Iba't ibang itsura yon, pati na rin ang laki. Huwag mo nang ikaila sa akin, iho, na meron kang mga kaibigan na hindi nakikita ng iyong itay. Tama ba ako, Dodong? Opo, Mang Bio. Tama po. Pagtatanong ng matandang albularyo kay Dodong, na hindi naman ito naitanggi. Sambit pa ni Mang Neil na kanyang itay. Akala ko ba kaibigan niya, Mang Bio? Bakit parang madalas naman ho siyang magkasakit dahil doon? Tama ang iyong tanong, Neil. Subalit mababa ang dungan ng iyong anak. Ang ibig sabihin ng dungan, mababang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya naman nilalamon siya ng kanyang mga kaibigan. Nahuhugutan siya ng enerhiya dahil hindi sila magkalibel. Bukas ang pintuan ng kanyang kaluluwa at doon ito nahihigupan ng enerhiya. At kapag kulang na ang kanyang lakas, doon na ito nagkakaroon ng karamdaman. Bibigyan kita ng isang malakas na pangontra upang may balanse mo ang iyong dungan. At ito ay ang mutya ng leklay. Meron na itong sariling angking lakas
na nanggaling mismo sa kalikasan. Balang araw, Dodong, magagamit mo ito. Pagdating ng panahong, alam mo na ang mga tunay na nangyayari. Maliit lang naman ang nasabing leklay na halos kasing laki lang ng piso sa ngayon at isinuot ng matanda sa leeg ni Dodong na mayroong kulay brown na tali. Muling wika pa ng matanda. Para sa iyo talaga yan, Dong. At matagal ka nang hinihintay ng leklay na yan. Huwag mo lamang itong gagamitin sa kasamaan dahil baka dumating ang tamang oras na baka ikaw naman ang singilin nito. Tumango lang naman noon si Dodong dahil hindi niya pa naunawaan ang sinasabi ng matanda. Sambit pa ng kanyang itay kay Mang Bionang. Pasensya na ho kung ito lang ang mabibigay namin sa inyo. Pagdamutan niyo na ho itong manok. Bilang taos puso po naming pasasalamat. Ay nako, nag-abala pa kayo. Parang hindi naman tayo magkakapit bahay. Matapos ay umalis na kami sa tahanan ng matanda. At habang naglalakad kaming papauwi, nag-uusap naman ang dalawang magama. Habang ako ay nakabuntot lamang sa kanilang likuran. Pagdating sa kanilang tahanan, pinauwi na muna ako ng ama ni Dodong dahil magpapahinga pa umano ito upang lubusan ng gumaling. Makalipas ang isang araw, muli akong bumalik sa kanilang tahanan upang kamustahin ang aking kaibigan. Tinatawag ko ito sa labas ng kanilang balkonahe. Dong, nandito ako sa labas. Dodong! Ni hindi man lamang ito sumisilip sa kanilang bintana o kaya ay lumabas ng kanilang pintuan. Wika ko pa sa aking isipan. Ano na kayang nangyari kay Dodong? Bakit parang wala namang tao sa loob ng kanilang tahanan? Tumingin na rin ako sa kanilang palayan pero yung mga magulang niya wala rin doon. Paano na kaya ito? Maya-maya ay meron akong narinig na paparating. Nang bigla itong sumigaw sa akin habang tinatawag ako. Teng, kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na ha. Nagpunta lang kasi kami ni Netitay sa bayan para bumili ng mga makakain. Hayaan mo at ipapaalam kita kay Netitay para makasama ka sa amin minsan. Ayos lang naman kung hindi ako makasama sa inyo. Kamusta naman yung pakiramdam mo? Magaling na ako, Teng. Ito nga't nakapamalengke na kami. Oy kayong dalawa, pumasok kayo dito sa loob ng tahanan. Mamaya niyan pareho pa kayong magkasakit. Pagtawag na wika ng tatay ni Dodong. Halika Teng, pasok muna tayo sa loob ng tahanan. Baka mapagalitan na naman tayo ng itay. Pagdating sa loob ng tahanan, binigyan ako ng pagkain ni Dodong. Subalit nakita ko ang kanyang kwintas na ibinigay sa kanya ng matandang manggagamot. Dahil na rin sa kuryosidad, hindi ko maiwasang magtanong patungkol sa leklay na nakasuot sa kanyang leeg. Dong, naniniwala ka ba sa sinabi ng matanda sa'yo? Patungkol dyan sa kwintas mo? Totoo raw ba na may kapangyarihan yan? O gawa-gawa lang ng matanda? Tugon naman ni Dodong sa aking pagtatanong. Base sa nararamdaman ko, simula nang isinuot sa akin ito ng matanda, parang nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Hindi ko rin may paliwanag. Ewan ko, hindi ko alam Teng. Basta, mas malakas ako ngayon kaysa dati. At mas maliwanag sa akin ang figura ng mga kaibigan ko kapag nag-uusap kami. At hindi na rin ako nanghihina kapag lumalapit sila. Muli ko namang pagtatanong patungkol sa kanyang mga kaibigan. Siya nga pala Dong, ano yung sinasabi ng matanda? Tungkol nga dyan sa mga kaibigan mo na hindi naman namin nakikita. Muli namang tugon ni Dodong ng, sila ba? Mas nauna ko pa nga silang maging kaibigan kaysa sa'yo Teng. 2 kulay puting duwende at 1 kapre. Gusto mo rin ba silang makilala? Sagot ko naman sa kanya ng, hindi na siguro Dong. Hayaan mo na sila. Basta tayo magkaibigan.
Hindi ko alam kung baka mapatakbo ako kapag nakita ko sila. Dumating ang araw na nakikita kong balisa si Dodong na para bang hindi ito mapakali at may malalim na iniisip. Pagtatanong ko pa nga sa kanya upang alamin kung ano ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Sambit naman ito sa akin ng, "Teng, sinasabi ko sa aking inay at titay na mayroong masamang mangyayari sa kanila pero ayaw nilang maniwala sa akin. Sinabi iyon sa akin ng aking mga kaibigan dahil nakita na nila umano ang mangyayari pero ayaw nilang maniwala sa akin, Teng. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko at kung papaano mapipigilan ang masamang pangitaing yun." Kahit ako noon ay naguguluhan sa mga sinasabi sa akin ni Dodong at isa rin sa hindi naniniwala sa kanya kahit kami ay talagang tunay na magkaibigan. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan kong umanaw na ang mga magulang ni Dodong dahil sa mga nanloob sa kanila upang nakawin ang kanilang mga alagang kalabaw na ginagamit sa kanilang paghahanap buhay. Dinatnan ko ang tahanan nila Dodong na may maraming tao at ang kanyang mga magulang ay nakaratay sa lupa, subalit si Dodong ay wala roon. Madali akong pumasok sa loob ng kanilang tahanan sa pagbabaka sakaling nanduroon ng aking kaibigan at mabigyan ito ng payo upang mabawasan man lamang ang kanyang dinaramdam. Subalit wala ito sa loob ng tahanan. Nagpalingalinga rin ako sa labas ng bahay upang sipatin na baka nandoon lang ito sa gilid. Ngunit wala akong masipat na Dodong na aking kaibigan. Maya-maya pa ay nakita ko ito sa may palayan na naglalakad. Madungis ang kanyang itsura na para bang napakalayo ng kanyang nilakbay. Pagdating nito doon niya ay sinalaysay ang lahat ng mga nangyari. Na lumaban pa umano ang kanyang itay sa mga taong kawatan sa kanilang tahanan. Kaya naman parehong pinaslang ang kanyang mga magulang. Mabuti na lang umano at nakatakbo siya. Hanggang kung saan-saan na nga siya nakarating nang hindi niya na namamalayan sa kanyang pagtakbo. At nang makaramdam na nga siya ng pagod, tumago siya sa tumpok ng punong kawayan hanggang sa doon ay nabutan ng liwanag ng araw. Kaya naisipan niya nang bumalik sa kanilang tahanan upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. "Dong, huwag kang magugulat. Umanaw na ang mga magulang mo. Nasa labas sila ngayon ng inyong tahanan." Matapos kong sambitin ang mga katagang iyon, ni hindi man lang ako napansin ni Dodong. Patuloy lamang itong naglalakad habang nakayuko. Pansin ko ang kanyang 2 paang nagdurugo dahil sa mabilisang pagtakbo na wala man lang itong suot na tsinelas. Madali akong naglakad patungo sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Matapos ay bigla itong nagsalita ng, "Teng, namumukhaan ko silang lahat. Pabawian ko sila ng buhay. Darating ang oras na ako naman ang gaganti sa kanilang lahat." Nagsasalita itong nakayuko habang nakasarado ang kanyang 2 kamay na nagtanim ng sama ng loob sa mga kawatan upang makaganti. Wika ko pa sa kanya habang kami papalapit sa kanilang tahanan. "Sasamahan kita, Dong, kahit na anumang mangyari, bilang kaibigan mo." Pagdating namin sa kanyang mga magulang na napasalang, lumuhod lamang ito, subalit hindi umiyak. Nagkaroon ng mga imbestigasyon, subalit mabagal ang batas noong araw at mahirap ipaliwanag ang pagkakakilanlan ng mga taong pumaslang sa kanyang mga magulang. Hindi rin kilala ni Dodong ang kanyang mga namukhaan, malamang ay nanggaling pa yon sa ibang lugar. At dahil nga sa mga nangyari ay hindi na rin kami nakatungtong ng high school ng aking kaibigan. Nanirahan muna ito sa kapatid ng kanyang itay hanggang sa magedad ng 23. Nakaranas din ng pagmamalupit sa araw-araw na gawain, ngunit ilang taon niya iyong tiniis. Sa kadahilanang wala siyang ibang matitirahan sa lugar,
maliban sa kapatid ng kanyang itay. Nagpaalam itong mamamasukan sa bayan. Inaya ko nito upang doon ay magtrabaho. Sumama na rin ako sa kanya dahil sa hirap ng pamumuhay sa bukid. At ang lupa na dating sinasaka ng mga magulang ni Dodong, naiwan lamang itong nakatiwangwang. Gayon na rin ang kanilang tahanan na unti-unti nang nabubulok. Pagdating namin sa kabayanan, pinasok namin ang pagiging kargador at kung ano-ano pang mabibigat na trabaho hanggang sa makilala namin ang pinakamay-ari ng aming pinagtatrabahuhan. Inalok kami nito ng bagong hanap buhay, subalit magtatrabaho kami mismo sa kanya. Sambit pa nito sa amin ng, "Kayong dalawa, inirekomenda kayo sa akin ng inyong mayor. Dodoblehin ko ang sahod nyo. Gagawin ko kayong bodyguard. Ayos lang ba yun sa inyo?" Tugon naman ni Dodong sa pag-aalok ng aming boss. "Sir, pasensya na po dahil wala po kaming alam pagdating dyan. Isang hamak na kargador lang ho kami dito sa inyong negosyo. Wala namang problema sa akin yun. May mga tao akong nakatalaga para magturo sa inyo at kung papaano ang trabaho na inyong gagawin. Sumasang-ayon na ba kayong dalawa sa aking alok? Pag-isipan nyo ng mabuti ngayon din. Dahil kung ayaw nyo, wala namang problema sa akin. Maghahanap na lamang ako ng iba." Dahil doon ay napaisip kaming dalawa ni Dodong kung anong uri nga ba ng trabaho ang ibibigay sa amin. Na para bang may kakaiba maliban pa sa sinasabi niyang bodyguard. Maya-maya pa ay sumagot si Dodong ng, "Walang problema sa akin, boss. Sumasang-ayon ako sa iyong alok. Basta ba kaya namin gawin ang trabahong ibibigay mo?" Dahil sa pagsang-ayon ni Dodong, wala na rin akong nagawa kundi sumama sa kanya. At simula sa araw ding iyon, kinuha na kami ng aming boss upang makapagsimula ng magtrabaho. Merong nagturo sa amin na ang pangalan ay Larry. Paghawak ng baril ang itinuro nito sa amin at kung papaano namin madedepensahan ang aming sarili. Yun ang pinakaunang araw na nakahawak ako ng baril hanggang sa matuto kaming dalawa ng aking kaibigan. May binigay rin naman sa aming lisensya, pati na rin ang baril na aming kailangan sa araw-araw naming pag-duty ni Dodong. Mabilis naman kami dineploy sa tahanan ng aming boss at sa aming ngang pagdating, namangha kaming dalawa dahil sa sobrang laki ng tahanan. Nagtataka kaming dalawa ni Dodong kung papaano siyang nagkaroon ng ganon kalaking tahanan samantalang hindi naman kalakihan ng kanyang negosyo. Sambit pa ng mga lalaking aming nakasama. "Oy, may mga bago. Batang-bata pa ang dalawang ito. Kakayanin kaya nilang trabaho natin?" Sambit naman ni Dodong sa mga sinabi nito. "Ano bang trabaho ang sinasabi ninyo? Nandito kami para maging bodyguard. Dahil yun ang trabahong ibinigay sa amin ni boss." Lalo pang nagsipaghalakhakan ang mga lalaki. Maya-maya ay lumabas na ng tahanan ng may-ari ng kumpanya. Wika pa nito ng, "Kayong dalawa, kilalanin ninyo sila. Matatagal na sa akin ang mga taong ito. At hindi lang sila ang mga tao ko. Marami pa. Nakakalat lang sila sa iba't ibang lugar." "Ano ho ba talaga ang trabaho namin? Ang sabi niyo sa amin ay bodyguard. Pero bakit parang hindi ka panipaniwala ang mukha ng mga taong ito?" "Hindi ba trabaho ang hinahanap ninyo? Ibinigay ko na nga sa inyo, di ba? At dinoble ko pa ang sahod nyo. Tama naman ang sinabi ko. Bodyguard ko kayo kapag nandito kayo sa aming bahay. Pero kapag nasa labas kayo, gawin ninyo ang iba pa ninyong trabaho. Huwag na kayong magreklamong dalawa. Kapag lumakad na ang mga ito, sumama kayo para malaman ninyo ang tunay ninyong trabaho." Sa mga sinabi ng aming boss, doon namin nakumpirma ni Dodong na may mga anomalyang ang ginagawa ang mga ito. Dumating ang araw ng Lunes. Nagkaroon na nga kami ng lakad.
Subalit wala ni isang sinasabi sa amin ng aming mga kasama kung saan kami patutungo at anong trabaho ang aming gagawin. Kabaliktaran naman ang aming direksyon na dapat ay sa syudad. Subalit patungo kami sa kabukiran. Madaling araw noon ang kami lumakad. Ilang oras din ang aming nilakbay hanggang sa huminto kami sa isang tahanan. Tahimik ang lugar at mga kuliglig lang ang aming naririnig. Pabulong na wika pa ng aming isang kasama. "Uy, kayong dalawa, umupo kayo. Huwag kayong tumayo dyan." Dagli naman kaming umupo ni Dodong na nakukublihan ng matataas na damo. At nang hindi na nga ako makatiis, muli akong nagtanong sa aming mga kasama habang si Dodong ay nagmamasid lamang sa aming paligid. Sambit ko pa ng, "Ano ba talagang gagawin natin dito? Bakit parang pagnanakaw yata ang pinaplano ninyo?" "Huwag ka nang maingay, bata. Masasanay ka rin. Ganyan din ako nung una." Pabulong na wika ng aming kasama. Hanggang sa sumugod na ang mga ito sa tahanan at pinagkukuha ang mga alagang hayop, pati na rin ang mga baka at kalabaw. Bumalik sa alaala ni Dodong ang lahat ng mga nangyari sa kanyang mga magulang. Bumulong ito sa akin at nagwika ng, "Ting, sigurado ako sa mga ito. Nakasama nila ang pumaslang sa aking mga magulang. Pero wala sa mga mukha nila. Malamang ay nandoon yun sa kabilang grupo. Gusto ko na sanang umalis tayo rito. Pero gusto ko pang alamin kung saan nagkukuta ang iba." Ipinagpatuloy namin ni Dodong ang pagsama sa mga kawatan upang tuluyang alamin kung saan naninirahan ang iba pang mga kasama. Ipinahila pa nga sa amin ang kanilang mga nanakaw na kalabaw at mayroong isang malaking lupain kung saan dinadala ang kanilang mga nakukuha. At nang tuluyan ng lumiwanag ang araw, maaga pa lamang ay dumating na ang aming boss upang ipakuha ang mga nanakaw at ibenta sa kanilang suking mamimili. Wika pa ng isa sa aming mga kasama na nagpapakitang gilas sa aming boss. "Bakit itong dalawang kabataan pa ang kinuha mo, boss? Marami naman dyan. Pabigat lang sa amin ng dalawang to." "Hayaan nyo na. Ganyan ka rin naman nung baguhan ka pa lang. Isampan nyo na lang yung mga kalabaw para maibenta na yan at maging pera." Pinagtulong-tulungan na nga naming may sampa ang mga nakuha upang maibenta na ito sa malayong lugar. Muli pang sambit ng aming boss bago ito umalis. "Magpahinga na kayong lahat dahil sa isang araw meron na naman kayong lakad." Nang hindi na kami makataste ni Dodong sa kasamaan ng mga ito, nakita naming nagtungo ang isa sa may damuhan upang doon ay umihi. Nagmamadali si Dodong na sumunod at pagdating nga roon, tinutukan niya ito ng baril upang paaminin kung saan nagkukuta ang iba pang mga kasama. Madali naman itong sinabi kung saan ang lugar. Sabay palo ng baril ni Dodong sa may batok at nagmamadali kaming sumuot sa may damuhan upang tuluyan ang tumiwalag sa mga kawatan. Tinahak namin ang daan patungo sa aming bukid at ang una naming pinuntahan ang tahanan ng albularyo. Pagdating namin doon, madali kaming pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Wika pa ng matanda sa amin sa muli naming pagkikita. "Dodong, matagal na panahon na rin ang lumipas at alam ko ang pinaplano ninyong dalawa. Huwag na ninyong tangkain pang hanapin ang pumaslang sa mga magulang mo at baka ikasira pa yan ang buhay ninyong dalawa." Tugon naman ni Dodong sa mga sinabi ni Mang Bio. Matagal na ho nilang sinira ang buhay ko. Simula nang paslangin nila ang aking mga magulang dahil sa pagnanakaw ng hindi nila pag-aari. "Ay nako, ang mga batang ito. Alam ko namang mahirap na kayong pigilan. Subalit ang mga payo ko sa inyo, wag na wag ninyong kalilimutan. Ikaw rin ang babalikan ng leklay na kwintas mo, Dodong, kapag ginamit mo ito sa kasamaan. At ikaw naman, Teteng, halika at may ibabaw na ko sa iyong balat.
Ito ay isang mutya upang magkaroon ka rin ng pananggalang sa iyong katawan. Matapos kaming bigyan ng babala ng matandang albularyo, nagtungo si Dodong sa kanilang lumang tahanan upang kausapin ang kanyang mga kaibigang naninirahan doon. Subalit ni Isa ay wala nang sumagot sa kanya at tila ba umalis na ang mga ito sa kanilang tahanan. At kahit na nga sira-sira na ang bahay na yun, doon kaming dalawa na natili ng pangsamantala. Kinabukasan ay hindi na kami nag-aksaya ng oras ni Dodong. Binaybay namin ang daan patungo sa nasabing lugar. Pagdating namin ay nasipat namin ng maraming kalalakihan. Kaya naman dumistansya muna kami upang sipatin kung nandoon nga ang mga pumaslang sa magulang ni Dodong. Hindi naman nasayang ang oras namin sa paghahanap dahil nandoon ang 4 na kalalakihang namumukha ni Dodong. May katandaan na nga lang ang mga ito, subalit patuloy pa rin sila sa kanilang masasamang gawain. Maya-maya pa ay walang katakot-takot na tumayo si Dodong sa aming pinagkukublihan at nagwika ito sa 4 na kalalakihan ng, "Natatandaan niyo ba ako? Ako lang naman ang anak ng mga pinaslang ninyong magsasaka. Papaano mong natunton ang lugar namin, iho? At sinong magsasaka ang tinutukoy mo? Marami ng magsasaka ang pinaslang namin. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na rito." Nagtungo na rin ako sa likuran ni Dodong upang ipakita ang suporta sa kanya na kaya naming sugpuin ang mga kawatan. Madali naming binunot ang baril at kinalabit ang gatilyo, subalit nagsipagtawanan lang ang mga ito. Sa kadahilan ng hindi pumuputok ang daladala naming baril. Maya-maya pa ay kinuha ng mga ito ang kanilang mahabang kargada. Itinutok sa amin at pinaputok. Tumatama kay Dodong ang bala, subalit walang tumatagos. Gayon din sa aking katawan. Nagulat ang mga kawatan kung papaanong nangyari iyon. Hinila ko ng papalayo si Dodong sa kadahilan ng ayaw pa nitong paawat at nakikita kong mayroon pang mga kalalakihang papalapit sa amin maliban sa 4 na mandarambong. Kagad kaming nagtungo kay Mang Bio upang ikonsulta ang mga nangyari. Wika ng matanda, "Ang mga nakasagupa ninyo na pumaslang sa mga magulang mo, Dodong, hindi lang sila normal na tao at ginagamit nila ang kanilang kakayanan sa pangdarambong. Sa palagay ko ay meron silang gamit sa kanilang katawan o maaaring bertud ng aswang dahil hindi man lang pinuputukan ng barel ang bertud. May ibibigay ako sa inyong pangontrang salita upang putukan ng barel ang mga yon. At para tumagos sa kanilang katawan ng bala, kinakailangan na ang punglo ng bala ninyo ay tanso. Ewan ko na lamang kung hindi pa sila tabla noon dahil ang tanso mismo ang sumusunog sa kanilang kalamnan." Matapos ay bumili kami ng tansong pako. Nilusaw namin ni Dodong sa nagbabagang apoy habang nakalagay ang mga ito sa lata. Ibinaon ang punglo ng bala sa lupa at ang butas nito ang nagsilbing sukatan habang doon namin ibinubuhos ang tansong nalusaw. Matapos ay hinulma namin ito ng maayos upang tumugma ang lahat sa basyo ng bala ng baril. Pinalitan ang lahat ng punglo ng tanso habang nananatili pa rin ang pulbura nito sa basyo ng bala. Sambit pa ng matanda habang isinasagawa namin ang mga yon. "Hindi sa kinukonsente ko kayo. Alam na ninyo ang mali at tama. Ipinagkaloob ko sa inyo ang mga gamit at binigyan ng kaalaman sa kadahilan ng ang kalaban ninyo ay hindi normal na tao. Huwag nyo na sanang sayangin ang inyong buhay para lamang makaganti. Subalit hindi ko mapipigilan ng bugso ng inyong damdamin. Sino nga ba naman ako para pakinggan ninyo?" Tugon naman ni Dodong sa mga sinabi ni Mang Bio.
Wag ho sanang sumama ang loob ninyo sa amin, Mang Bio. Hindi ka man ho naming kamag-anak. Subalit nararamdaman namin ang iyong lubos na pag-aalala dahil sa aming mga gagawin. Sisikapin ho naming makabalik ng buhay. At marami hong salamat sa lagi ninyong pagtanggap sa amin rito. Kilala ko na ang ugali ninyong dalawa, Dodong. Bata pa lamang kayo. Madalas na kayong nagtutungo rito sa aking tahanan. Mag-iingat na lamang kayo sa inyong mga gagawin. Bukas ang tahanan ko para sa inyo sa kahit na anumang oras. Marami hong salamat sa inyo, Mang Bio. At hindi ho kami nagkamali ng nilapitan. Bumalik kami sa tahanan ni Dodong. At doon muna kami naglagi habang pinapalamig pang sitwasyon sa nakaraang araw naming pagpunta sa mga kawatan. May narinig kaming tumatawag sa labas ng tahanan at sa pagsilip ni Dodong sa may butas ng dingding, nakita niya ang kanyang tiyuhin. Kaya naman madali itong lumabas at pinapasok sa loob ng tahanan. Naririnig kong humihingi ito ng tawad sa mga mali niyang nagawa noon kay Dodong. Dong, pasensya ka na sa akin dati ha. Mali ang nagawa ko sa iyo noon. Kaya nandito ako tumaharap sa iyo. Maaari ka nang bumalik sa tahanan kesa dito sa bahay ninyo. Butas-butas na ang dingding, pati na rin ang bubungan. Mababasa kayong dalawa rito kapag umulan. Sambit naman ni Dodong sa kanyang tiyuhin. Huwag niyo ho kaming alalahanin dito, tiyo. Sanay naman ho kaming dalawa ni Teting sa ganitong buhay. At kalimutan mo na ang nakaraan. Bata pa ako ng mga panahon ngayon. Sino nga palang nagsabi sa iyo na nandito kami? Si Mang Bio ang nagsabi sa akin sa kadahilanang nag-aalala siya sa inyong dalawa. Siya nga pala nagdala ako ng mga pagkain. Alam kong wala kayong makakain rito. Muling niyakap si Dodong ng kanyang tiyuhin bago nagpaalam at patuloy nang umalis. Madali kaming kumuha ng mga kahoy sa paligid ng tahanan. Nagsiga ng apoy si Dodong at kinuha ang mga gamit sa kusina ng kanyang mga magulang na matagal nang napabayaan. Madali kaming nagluto ng pagkain at binuksan ang kalahating sakong bigas na dala-dala ng kanyang tiyuhin. Kasama pa roon ang iba't ibang uri ng dilata, pati na rin ang asukal at kape. Matapos makapagluto, madali naming nilantakan ni Dodong ang pagkain habang nakalapag lamang ang aming mga barel sa lamesa. Sambit pa nito habang patuloy na kumakain. Mga 3 araw lang tayong mamamalagi rito at pagkatapos ay muli na natin silang hahanapin upang may pagiganti ang aking mga magulang. Maaari ka pang magdesisyon, Ting. Habang maaga pa, pwede ka namang hindi sumama sa akin dahil wala kang kinalaman sa nangyari sa aming buhay. Tugon ko naman sa aking kaibigan. Parang mga magulang ko na ang mga magulang mo, Dong. Kaya naman masakit din para sa akin ang pagkawala nila. At may pangako kong binitawan sa iyo na hindi kita iiwan kahit na anumang mangyari. Walang alinlangan ang aking pagbibitaw ng salita kay Dodong. Para na kaming magkapatid nito na kung ano ang nangyayari sa kanya, ganon din sa akin ay pareho kaming nagtutulungan kahit na sa pagbubuwis ng buhay. Kinabukasan ay nagtungo kami sa puntod ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa ilang taon na naming hindi nabibisita, inalis namin ang mga damong gumagapang nasa ibabaw ng puntod. Saka inilagay ni Dodong ang kanyang daladalang kandila. Sinindihan niya ito at doon ko nakitang tumulo ang kanyang luha. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, pasimple nitong pinunasan ng panyo ang kanyang muka habang naririnig kong kinakausap ang puntod ng kanyang mga magulang. Itay, inay, nakita ko na ho ang pumaslang sa inyo. Ipinapangako kong hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo na ipaghihiganti. Itataya ko ho ang buhay ko dahil sa mga ginawa nila sa inyo. Masaya pa sana tayong nagsasama ngayon
Kung walang mga tulad nila dito sa mundo na walang awang pumapaslang. Niyaya ko nang papauwi si Dodong dahil sa madilim na kalangitan na mayroong nagbabadyang ulan. Subalit pinauna na ako nitong umuwi at mananatili lang umano siya ng ilang oras doon upang bagyang makasama ang kanyang mga magulang. Imbis na iwanan ko ito, nanatili rin akong nakaupo sa may puntod na malapit sa kanyang likuran. Maya-maya pa ay bumuhos ang isang malakas na ulan na hindi pa rin nagpatinag kay Dodong habang nananatili itong nakatayo sa harapan ng puntod ng kanyang mga magulang. At pareho na kaming basang-basa ng ulan sa mga oras na yun. Napatingala ako sa kalangitan at tansya kong matatagalan ang pagbuhos ng ulan. Kaya muli ko nang inaya si Dodong na umuwi upang sa ibang araw naman kami bumalik roon. Napalingon si Dodong sa gilid ng puntod at meron siyang nakitang tumatalon. Tinawag ako nito at tiningnan namin kung ano ang bagay na yun. Sa unang tingin, sa pag-aakala naming palaka lamang ang tumatalon dahil sa lakas ng ulan sa mga oras na yun. Patuloy namin itong sinundan na para bang may sarili itong isip hanggang sa tuluyan na kaming makalayo sa puntod ng kanyang mga magulang. Subalit habang tumatagal, dahil nga sa lakas ng pagbugso ng ulan sa aming mga mata, unti-unti naming napapansin ni Dodong na wala namang paa ang tumatalong bagay na yun. Hanggang sa makarating kami sa isang hukay at may mga nakita kaming mga kalansay na nagkalat. Huminto ito roon at hinintay naming muli ni Dodong na ito'y gumalaw. Subalit nanatili lamang ito sa may parting tuhod ng kalansay. Doon ay naisipan na ni Dodong na ito'y damputin. Inilagay sa kanyang bulsa at muli kaming bumalik sa puntod ng kanyang mga magulang. Nagpaalam ito na kami uuwi na, subalit ang ulan ay nananatili pa ring malakas. Binaybay namin ang daan pabalik ng tahanan. Nararamdaman ni Dodong na muling gumagalaw ang bagay na kanyang inilagay sa bulsa. Imbis na patungong tahanan, lumiko kaming papunta sa bahay ni Mang Bio. Kumatok kami sa kanyang pintuan. Mabilis naman kaming pinagbuksan ito at pinapasok sa loob ng kanyang tahanan. Sambit pa ng matanda sa amin ang, "Ano ang sadya ninyo? Napakalakas ng ulan. Bakit nagpakabasa kayong dalawa?" Tugon naman ni Dodong sa pagtatanong ng matanda. "Pasensya na ho, Mang Bio. Dumiretso na ho kami rito sa iyong tahanan upang ikonsulta ang bagay na nakita namin sa may sementeryo. Ang ipinagtataka lang namin, papaano itong nakakatalon samantalang wala naman itong mga paa." Kinuha ni Dodong ang bagay sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda. Sambit naman ni Mang Bio, "Ang bagay na nakuha ninyo sa sementeryo ay nanggaling sa tuhod ng isang bangkay at isa itong buhay na gamit. Subalit ginagamit ito ng kaliwa. Maaari din ninyo itong gamiting anting-anting. Pero mag-iingat kayo dahil hindi ninyo pag-aari ang kaluluwa ng pumanaw. At ang tawag sa bagay na ito ay tuway. Nagkakaroon ito ng buhay kung sakaling ang pumanaw ay meron ding dating karanasan pagdating sa mundo ng espiritual. At ang madalas na kumukuha ng mga ganito ay ang mga antingerong gumagamit ng kaliwang kaalaman upang gawing alipin ang kaluluwa ng nagmamay-ari ng tuway. Siguro naman ay pinagkalob niya ito sa inyo upang siya'y makipagtulungan at ipagamit sa iyo ang bisa ng kanyang kakayanan. Sa pamamagitan ng tuway na ito, maaari mo siyang tawagin sa kahit na anumang oras dahil ikaw na ang nagmamay-ari sa kanya. Upang tayo ay makasiguro, kinakailangan nating bumalik sa may puntod
kung saan ninyo nakita ang mga kalansay nito. Doon ay kakausapin natin siya kung bakit niya ipinagkaloob ang kanyang tuway. Bukas ay araw ng Biyernes. Babalik tayo sa sementeryo at huwag mong kalilimutang dalahin ang tuway na yan. Kinabukasan ay maaga kaming bumalik ni Mang Bio. Subalit sa pagdating namin, kalat-kalat na ang kalansay kung saan namin ito natagpuan. Gumawa ng ritual si Mang Bio. Dinasala ng puntod nito at isinaayos ang lahat ng mga buto. Maya-maya pa ay merong nakita si Dodong na isang lalaki. Nakaupo ito sa may puntod. Dahan-dahan naming nilapitan ni Mang Bio. Subalit hindi ko nakikita. Maliban lamang sa dalawa, si Mang Bio at si Dodong. Kaya sumusunod lamang ako sa kanilang likuran. Sambit pa ni Dodong nang kami makalapit. Ikaw ba ang nagmamay-ari ng tuway na ito? Pasensya ka na kung kinuha namin. Pero wala kaming masamang intensyon. Ipinagbigay alam lang namin ito sa kasama naming albularyo. Ano nga pala ang dahilan mo? At bakit nagpakita sa amin ang pinangangalagaan mong tuway? Wikaw mano ng isang kaluluwa na kinakausap ni Dodong. Ipinagkaloob ko sa iyo ang aking tuway upang tulungan ka sa kadahilanang nakita kitang umiiyak habang kausap ang puntod ng iyong mga magulang. Isa akong dating batikang antingero. At matagal na panahon na akong nakalibing. Kaya nagkalat ang aking mga buto. Sa kadahilanang marami ring antingerong naghahanap ng aking tuway upang gamitin lamang sa kanilang pangsariling interes. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan upang kumawala ang tuway at magtago sa bawat sulok ng sementeryo. Muli kang tumingin sa gitna ng iyong paa. Nandiyan na ang isa pang tuway, nakaparis ng iyong hawak-hawak. Kunin mo upang lubusan na tayong maging isa. Kesa naman pakinabangan lamang yan ng mga antingerong gumagamit sa kalaman ng kaliwa. Sambit naman ni Mang Bio kay Dodong nang, Kumpirmado na, Dodong. Gusto niya talagang makiisa sa iyo. Mapalad ka talagang bata ka. Bibihira ang pinagkakalooban ng ganyan. Kaya ang ginagawa ng iba, hinuhukay ang puntod upang kunin ang tuway. Ayon sa mga sinabi sa akin ni Dodong na ang kaluluwang kanilang nakausap, ang figura ng itsura nito ay parang isang ermitanyo na may mahabang pananamit na kulay puti, mahabang buhok at balbas. Dinampot ni Dodong ang isa pang kaparis ng tuway at nagpasalamat ito dahil siya ang pinagkatiwalaang pagkalooban. Dinala namin ang lahat ng kanyang mga buto. Ayon na rin sa kanyang pakiusap na doon na namin ilibing malapit sa aming tahanan upang hindi na pagdiskitahan ng kahit na sino mang gumagamit ng kaliwang kaalaman. Pagdating sa aming tahanan, nagukay kami ni Dodong malapit sa palayan kung saan merong isang malaking puno na nakukublihan ng mayayabong na dahon. Doon namin isa-isang inilapag ang mga buto. Saka namin ito tinabunan. At ang palatandaan na aming inilagay sa ibabaw ng lupa, isang malaking bato upang hindi na ito paginteresan pang hukayin. Kinagabihan, doon kami pinatulog ni Mang Bio sa kanilang tahanan, kasama ang aming bagong kaibigan na nagngangalang Roel. Pagdating namin sa kanilang tahanan, nakaupo lamang kaming dalawa ni Dodong, habang si Mang Bio naman ay kinakausap si Roel habang ipinapakita ang lahat ng kanyang mga gamit roon. Ni hindi ko naman nakikita si Roel. At ang nagsasabi lamang sa akin ay si Dodong.
Humihingi umano ng basbas si Mang Bio dahil sa dami ng kaalaman ni Roel bilang isang dating lumang antingero na nabuhay pa sa mahiwagang panahon. Maya-maya ay tumayo ang matanda sa kanyang pagkakaupo. Naglakad itong papalapit sa amin habang nakangiti at nagwika ng, "Magaling ang nakuha ninyong bagong kaibigan. Tinalo pa ako pagdating sa kaalaman at kahit na nga sa panggagamot. Tiyak, Dodong, natuturuan ka niya pagdating sa lahat ng kanyang kaalaman. Sana ay huwag mong sayangin ang kanyang pagtitiwala sa iyo upang mas lalo pang lumalim ang inyong samahan. Hindi lang sa ngayon, maaaring kahit sa kabilang buhay pa. Halikayo at magsikain na muna tayo. Bigla akong nakaramdam ng gutom dahil sa kaalaman na ibinahagi niya sa akin." Sambit na wika pa ni Dodong habang kami patuloy na kumakain. "Mang Bio, lalakad na ho kami ng aking kaibigan sa isang araw upang ipagpatuloy na hanapin ang pumaslang sa aking mga magulang. At kung hindi sasang-ayon si Ruel sa aking gagawin, hindi namin siya pipilitin. Sa kadahilan ng kaya naman namin gawin ng aking kaibigan ang mga plano." Hindi naman nagsalita ang matandang si Mang Bio patungkol sa mga sinabi ni Dodong habang patuloy lamang itong kumakain na para bang nag-iisip. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, may mga narinig kaming kahol ng mga aso at may mga naglalakad na tao sa labas ng kubo ni Mang Bio. Maya-maya pa ay kumatok ang mga ito. Pinagkubli kami ng matanda sa may gilid. Saka ito nagsindi ng gasera at binuksan ang pintuan. Wika pa ng matanda, "Magandang gabi ho sa inyo. Ano ho ba ang aking may paglilingkod? Patawad ho sa aming pangabala sa inyo, tay. Naparito lamang kami upang magtanong sa inyo na baka mayroong naliligaw ritong dalawang lalaki. Yung isa ay may kaputihan at yung isa naman ay medyo maitim. At ang pangalan nila ay Dodong at yung isa naman ay si Teteng." Pagtatanong ng isang lalaking may kargadang baril sa kanyang tagiliran. Wika pa ni Mang Bio ng, "Walang ganoong lalaki rito at ako lang mag-isa ang naninirahan sa kubong ito. Sige ho, tay, pasensya na sa aming pangabala. Ngunit kung meron kayong makitang ganoong lalaki sa muli naming mapadaan dito, maaari niyong sabihin sa amin." Sinipat namin sa may dingding ang mga kalalakihan habang papalayo pa ang mga ito na nasisinagan pa ng gasera ni Mang Bio. Napagtanto namin ni Dodong na ang mga yon ay ang pinuno ng mga kawatan na aming dating pinagtrabahuhan noong kami kargador at nagbigay nga sa amin ng baril upang isama sa kanyang mga tauhan at gawin ring kawatan. Sambit pa ni Dodong kay Mang Bio matapos nitong isarado ang pintuan. "Pasensya na ho kayo. Baka pati kayo ay madamay sa amin. Aalis na ho kami rito sa inyong tahanan at baka pati kayo ay guluhin ng mga yon." "Sino ba ang mga kalalakihang yon, iho?" Ang nagsasalita hong kumausap sa inyo. Siya ang pinuno ng mga kawatan at nagmula sa kanyang pamumuno ang mga pumaslang sa aking mga magulang at pati sila nakikialam na sa amin dahil na rin sa aming pagtiwalag sa kanila. Hindi man sila ang pakay ko, subalit huwag nila kaming kakantiin dahil kapag sinubukan nila iyon, pati silang lahat ng kanyang mga alagad ay maaari kong idamay. Umalis na nga kami sa tahanan ni Mang Bio matapos ang lahat ng mga pangyayari. Minabuti na lamang naming magtungo sa tahanan ni Dodong upang doon ay magkubli at maiwasang madamay ang matanda sa gulo na aming pinasok. Pagdating namin ni Dodong sa tahanan, naririnig kong kinakausap nito ang kanyang bagong kaibigan patungkol sa muli naming pagpunta sa mga kawatan. Maya-maya ay lumapit na sa akin si Dodong.
May daladalang kulay pulang tela. Pagdating sa mesa kung saan ako nakaupo, kinuha ang 2 tuway sa kanyang bulsa at ibinalot sa pulang tela. Wika pa umano sa kanya ng kanyang bagong kaibigang si Ruel na kinakailangang magkasama ang 2 tuway sa isang lagayan at magiging mabisang sa bulag ito sa muli naming pagsugod sa mga kawatan. Hindi umano magdadalawang isip si Ruel na tumulong dahil sa nararamdaman itong awa kay Dodong nang una niyang makita sa may sementeryo. Pakiusap lamang ni Ruel na dasalan ng tuway tuwing Biyernes sa loob ng simbahan. Dumating na nga ang araw ng aming pagtungo kung nasa saan ang kuta ng mga mandarambong. Pagdating namin sa lugar kung saan namin unang nakita ang mga pumaslang sa mga magulang ni Dodong. Lumingon-lingon sa paligid, subalit kakaiba at napakatahimik ng lugar. Sa may parting bodega kung saan tumatambay ang mga kawatan, wala ni isang tao roon. Mga bakas lamang ng sapatos ang naiwan sa putik at ang mga pinagkukulungan ng mga nanakaw nilang hayop. Iniwanan lamang nilang nakabukas at kahit ni isang alaga ay wala kaming nakita. Sambit na wika pa ni Dodong. Para bang pinabayaan na nila ang lugar. Ngayon ay saan naman natin sila hahanapin? Tugon ko pa sa kanyang pagtatanong. Dong, sa tingin ko, kinakailangan nating magmatsyag sa tahanan ng ating dating amo. Palagay ko nandoon sila at kung wala man, gagamit tayo ng dahas upang makakuha ng impormasyon. Sambit naman ni Dodong sa aking mga sinabi. Tama ang naisip mo, Teng. Subalit ayaw kong isabak ka roon. Malamang ay mas marami silang nagmamatsyag sa tahanan ng ating boss. Babalik pa rin ang mga yan dito. Kinakailangan lang nating maghintay at magkuble sa loob ng bodegang ito. May mga pagkain pa rin nakaimbak rito. Pati na rin ang iba pang mga gamit. Ibig sabihin, lumikas lamang silang pangsamantala. Pakinabangan natin ang lahat ng pagkain ito habang wala pa sila. At maghintay ng takdang oras sa kanilang pagbabalik. Inabot kami ng 2 araw sa lugar, subalit wala pa ring bumabalik ni isang armadong kawatan. Patuloy pa rin kaming naghintay hanggang sa kinagabihan. Meron kaming naririnig na mga tinig. Nagtatawanan pa nga ang mga ito habang papalapit sa aming pinagkukublihan. Sambit pa sa akin ni Dodong ng pabulong. Teng, marami sila. Yun ang sabi sa akin ni Ruel kaya mag-iingat tayo. Matapos magsalita ni Dodong, mayroon ang pumasok na 2 lalaki. Habang nasa gilid lamang kaming 2 at nagkukubli. Subalit wala sa 2 yun ang pumaslang sa mga magulang ni Dodong. Sambit pa ng 2 mandarambong. Parang may naaamoy akong kakaiba rito. Amoy ng tao. May nagkukuble sa loob ng bodegang ito. Mabilis na naglakad si Dodong papalapit sa 2 lalaki. Subalit hindi siya nakikita nung 2. At nang makahanap nga ito ng tiyempo, mabilis na kumuha ng 2x2 na nakasandal sa may haligi at ipinalo sa batok ng 2 kawatan. Kaya hinila namin ni Dodong at inilagay ang katawan nito sa may kulungan ng hayop. Wika ko pa sa aking kaibigan ng, bakit hindi ka nila napapansin? Samantalang ako kanina pa kitang nakikita. Paikot-ikot ka roon sa 2. Ipinagamit na sa akin ni Ruel ang sabulag ng kanyang tuway. Nakikita mo ko dahil hindi ka masamang tao. At ang mga mandarambong na ito, sila lamang ang hindi makakakita sa akin sa paggamit ko sa sabulag ng tuway. Hintayin mo lamang ako rito, Teng, at magkubli ka lang. Hahanapin ko lamang sa labas ang 4 na pumatay sa aking mga magulang. Sa pagkakataong yun ay kinuha na ni Dodong ang kanyang baril
at inilagay sa kanyang likuran. Nagmamadali itong lumabas ng bodega hanggang sa may marinig akong 4 na putok na nanggaling mismo sa labas ng aking pinagkukublian. Madali na rin akong nagtatakbo papalabas upang hanapin si Dodong. Nasipat ko ang 4 na lalaki habang nakabulagta ang mga ito sa lupa. Gumagapang pa nga ang isa roon, subalit nilapitan pa ni Dodong at muling pinaputukan. Hindi na magkaugaga ang iba pang mga kasama nito sa kadailanang hindi nila makita ang kanilang kalaban. Kaya naman napalingon pa sa akin ang 6 pang kalalakihan. Ako ang pinunteriya ng mga ito upang paputukan. Subalit ang sinyas sa akin ni Dodong na lumayo na ako at tumakbo. Ni hindi ko man lamang nakalabit ang gatilyo ng baril ko. Habang si Dodong ay sumusunod na rin sa akin at mabilis itong naglalakad. At nang lubusan na nga kaming makalayo sa mga yun, napansin kong may butas ang aking kasuotan dahil na rin sa tama ng balang ipinaputok sa akin. Subalit ni isang punglo ng bala ay walang tumagos sa aking katawan. Wika pa ni Dodong habang kami patuloy na naglalakad. Teng, naipagiganti ko na rin ang mga magulang ko. Mabilis na bumaon sa kanilang katawan ang tansong punglo na ginawa natin. Tama ang sinabi ni Mang Bio na may saswa nga ang mga yun. Malamang na ang bawat nagiging kaanib nila niyayanggaw ng mga ito. Mabuti na lamang at maaga tayong tumiwalag sa grupong yun. Ang 4 na kalalakihan lang ang aking pinaslang dahil ang iba roon ay wala namang kasalanan sa aking mga magulang. Sa aming patuloy na paglalakad ni Dodong, may biglang dumaan na isang malaking anino ng ibon. Umagaw ito ng atensyon sa aming dalawa at muling nagwika ang aking kaibigan ng, "Mukhang nasundan tayo, Teng. Kailangan nating iligaw ang nilalang na ito. Huwag nating tahakin ang daan patungo sa ating tahanan. Subukan lang talaga nila tayong kantiin. Tapos na ang misyon kong paslangin ang mga pumaslang sa aking mga magulang. Hindi sila ang pakay ko. Subalit kung kinakailangan, ay mapipilitan talaga akong paslangin sila." Madali muna kaming nagkubli ni Dodong sa isang masukal na damuhan. Maya-maya ay may narinig kaming mga dumaan habang nag-aangil at galit na galit ang mga ito. Sambit pa ng isa sa kanilang mga kasama. "Makita ko lang talaga ang pumaslang sa mga pinsan ko. Kakainin ko siya ng buhay." Hanggang makalampas na ang mga ito sa aming pinagkukublian, pinakiramdaman namin ni Dodong ang lugar at inatasan si Ruel na tingnan kung nasa paligid pa ang mga mandarambong na aswang. Nang makumpirma nitong wala na, madali kaming lumabas sa aming pinagkukublian at muling binaktas ang direksyon patungo sa aming lugar. Dumiretso kaming dalawa ni Dodong sa ilog. Pagdating doon ay tumayo ito sa may gilid at itinapon ang kanyang hawak-hawak na baril. Saka ito nagsalita ng, "Hindi ko na kailangan ng baril na yon. Naipagiganti ko na ang mga magulang ko. Tapos na ang laban at yun lang naman ang ipinangako ko sa kanila." Sumunod ako sa kanyang likuran at itinapon din ang aking baril. Sabay nagwika ng, "Tama ka, Dong. Tapos na nga ang laban at hindi ko na rin kailangan ng baril na yon. Masaya ako para sa iyo dahil naipagiganti mo na ang mga magulang mo. Siguro naman ay matatahimik na tayo at hindi na tayo guguluhin ng mga yon." Matapos naming manggaling sa ilog, nagtungo pa kami sa puntod ng mga magulang ni Dodong. Doon ay lumuhod ito at niyakap ang puntod ng kanyang mga magulang at muli itong nagwika ng, "Inay, Tay, alam kong hindi kayo masaya sa ginawa ko. Pero yun lang ang magpapatahimik sa akin upang wala na silang magambala na tulad pa ninyo. Sige ho, Nay, Tay,
Alis na ho kami ni Teteng. Babalik na ho kami sa normal na buhay. Aalagaan ko na lamang ang lupang iniwan ninyo sa akin. Matapos magsalita, lumayo na kami ni Dodong sa puntod ng kanyang mga magulang. Binaktas ang daan papauwi ng tahanan. Pagkarating namin ay madali kaming pumasok sa loob. Kumuha ng mainit na tubig si Dodong. Madali itong nagtimpla ng kape para sa aming dalawa. Inabot sa akin ang isa. Batid ko ang kasiyahan sa kanyang muka na para bang naaalala nito ang kanyang kabataan sa tahanang iyon. Noong panahong kasama niya pa ang kanyang mga magulang. Sambit pa nito sa akin habang nagkakape. Teng, ayusin ko ang bahay na ito. Ito na lamang ang naiwang alaala sa akin ng aking mga magulang. Muli kong ibabalik ang sigla niya at mapanatili ang lahat ng magagandang alaala namin rito. Maaari kang manirahan dito ng tuluyan. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Mga bata pa lamang tayo. Magkasabay na tayong naliligo ng walang saplot. At isa pa, pareho na rin tayong ulila sa mga magulang. O paano ba yan? Tulungan mo na lamang akong buhayin ng tahanang ito. Pati na rin ang aming lupang taniman. Upang magkaroon tayo ng hanap buhay at hindi tayo magutom rito. Inuna naming taniman ni Dodong ang kanyang lupang nakatiwangwang. Upang sa pagdating ng anihan, maaari na naming maayos ang kanyang tahanan. Sa tulong na rin ng kanyang tiyuhin na hindi nagdalawang isip na magdala ng mga binhing pananim. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na naming naisasaayos ang tahanan ni Dodong. Kumuha na rin kami ng karpintero upang makatulong sa pagsasaayos at may balik ang dating itsura nito. Maya-maya ay napalingon ako sa aking likuran at nakita kong papalapit ang matandang si Mang Bio. Sambit na wika pa nga nito sa amin. Napakasipag naman ninyong dalawa. Bumabalik na ang dating itsura ng tahanan mo, Dong. Matutuwa ang mga magulang mo sa ginawa mong yan. Mabuti naman at bumalik na ang Dodong na aking nakilala simula pa noong batang paslit. O ito nga pala at meron akong dalang pagkain para sa inyo. Nilagang hilaw na saging na mayroong sausawang masarap na bagoong. Nilantakan namin ang daladala nitong ginamos. Ang ibig sabihin ng ginamos sa amin, yun yung bagoong na meron pang mga tinik ng isda. Sabayan mo pa ng hilaw na saging na isinasawsaw sa masarap na bagoong. Madali na ring nagpaalam ang matanda matapos maibigay ang pagkain sa amin. Halos 1 linggo rin ang nakalipas bago na ibalik ang dating itsura ng tahanan. At ang mga punong nakapaligid sa amin na laging nililinisan ng kanyang inay, inalis din namin ang lahat ng mga nagkalat na dahon nito. Bigla namang napadaan si Madeline malapit sa tahanan. Ang dating classmate namin ni Dodong noong kami elementarya. Bata pa lamang kami. May pagtingin na ito sa aking kaibigan na ang akala nga namin ay biro-biroan lang. Kung si Mang Bio ay may dalang saging at bagoong, si Madeline naman ay may masarap na dalang pang-ulam na napakabangong piniritong isda. Sambit pa ni Madeline habang nakangiting papalapit kay Dodong. Dong, para hindi na kayo mag-abala sa pagluluto ng ulam nyo. Pinagdala ko na kayo ng isda. Masarap to, pinirito. Napakabango nga eh. Tinanggap naman niyo ni Dodong at inilagay sa aming mesa. Sabay wika kay Madeline nang, "Nag-abala ka pa, Madeline, at ang layo pa ng bahay mo rito sa amin. Maraming salamat sa ulam na ibinigay mo." "Wala yun, Dong. Naisipan ko lang naman na magluto ng ulam para sa inyo. Mukhang maayos na uli ang bahay mo. Sana naman ay hindi ka na uli umalis dito sa lugar natin." Tugon naman ni Dodong. "Oo, Madeline, yun nga yung gusto kong mangyari. Kaya inayos namin ito ng aking kaibigan. Halika at sumabay ka na sa amin sa pagkain." Pag-aaya pa ni Dodong kay Madeline. Tugon naman ng babae sa kanya. "Hindi na, Dong, salamat. Inihatid ko lang talaga yung ulam para sa inyo. Sige at aalis na rin ako.
Umalis na rin si Madeline matapos may bigay ang ulam sa amin. At habang naglalakad papalayo, hindi nito maiwasang lumingon kay Dodong na nagpapahiwatig ng kanyang nararamdaman sa aking kaibigan. Pang-aasar ko pang ginawa sa kanya habang kami kumakain. Dong, manhid ka ba? Mukhang hindi pa rin nawawala ang pagtingin ni Madeline sa'yo. Kunwari ka pang patay mali siya. Ang layo ng bahay ni Madeline dito. Akalain mong inihatid pa yung ulam para lang sa'yo. Iba talaga yung lakas ng karisma mo, Dong. Umahanga na talaga ako sa kaibigan kong to. Sambit naman ni Dodong. Kumain ka na, Teng. Nagmagandang loob lang si Madeline, ano ka ba? Binibigyan mo naman kaagad ng kung anong mali siya. Ay nako, itong kaibigan ko naman talaga, oo. Kunwari ka pa. Sino ba naman ang babaeng magpapakahirap na magdala ng ulam dito, napakalayo ng tahanan nila? Oo, sige na. Kumain ka na lang dyan. Ang dami mo namang sinasabi. Matapos naming kumain, minabuti naming tingnan ang aming mga pananim. Meron na muling nagsisibulang mga palay, habang sa kabilang banda naman ng lupa, ang mga namumulaklak naming itinanim na mga talong. Nakakatuwa naman ang lupang ito, Dong. Buhay na ulit na dating itinataguyod ng mga magulang mo. Oo, Teng. Maraming salamat sa tulong mo. Ganon din sa aking tiyuhin na sumuporta para makabangon tayo at nagbigay ng mga binhing pananim. Malamang sa mga susunod na buwan ay meron na naman tayong aanihin. Sana lang ay magpatuloy ang ganito kagandang panahon upang ang biyayang nanggagaling sa lupa ay patuloy na magbigay ng magandang ani. Kinabukasan ay Biyernes. Kinakailangan naming magsimba ni Dodong upang dasalan ang kanyang gamit na tuway. Pagbaba namin sa kabayanan, madali kaming pumasok ni Dodong sa loob ng simbahan. At habang nakaupo ay hawak-hawak niya ang tuway na nakabalot pa rin sa pulang tela. Patuloy itong nagdarasal ayon sa ibinigay sa kanyang dasal ng kanyang kaibigang si Roel. Matapos ay hinawakan din ni Dodong ang kanyang leklay at inilapat sa kanyang labi na para bang may ibinubulong ito na kung ano sa kanyang gamit. Maya-maya pa ay lumabas na kami ng simbahan. Naisipan naming bumili ng mga kakailanganin namin sa bukid. Kasama na ang mga pagkain at gamit sa pagsasaka. At habang naglalakad nga kami ni Dodong, napansin naming may sumusunod sa aming isang lalaki. Dilawang kasuotan ng kanyang damit kaya kitang-kita namin ang kanyang pagsunod. Kunwari naman kaming dalawang hindi nagpapahalata. At nang matapos na nga kaming makapamili, sumisipol pa kaming naglalakad ni Dodong hanggang sa makarating sa daan na walang tao. Bulong pa umano sa kanya ng kanyang kaibigang si Roel. Kasamahan ng isang iyon na sumusunod sa amin. Sa napas lang ni Dodong, sabay harap sa lalaking nananatili pa rin sa aming likuran. Sambit pa ni Dodong nang, "Parang kanina ka pa yatang sumusunod sa amin. Ano ba ang kailangan mo?" Walang alinlangang sagot naman ng lalaki. May kamukha lang yung isang kasama mo. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang may pumaslang sa aking mga pinsan. Hindi naman namin nakita kung sino ang pumaslang. Subalit ang nakita namin ay ang lalaking yan na nanggaling sa loob ng bodega at tumakbong papalabas. Wika ko naman sa kanya nang, "Ako ba ang tinutukoy mo? Wala kang sapat na ebidensya. Itigil mo na yung pagsunod sa amin at baka kung ano pa ang mangyari sa'yo." "Iho, nagbabanta ka ba sa ginagawa mong yan? Pinapakita mo lang na aminado ka sa mga nangyari sa aking mga pinsan. At isa ka sa kasama ng hindi namin nakikitang pumaslang sa aking mga kamag-anak. Tama ba ako?" Tugon naman ni Dodong sa mga sinabi ng lalaki. "Kung wala kang magawa sa buhay mo, Manong, huwag mo na kaming sundan. At ang lalaking pinagbibintangan mo ay kaibigan ko. Ngayon, kung susundan mo pa rin kami, sabihin mo na lamang ang nais mo upang masimulan na natin ngayon."
Tumingin na lamang ng masama ang lalaki. Saka ito tumalikod at umalis. At nang makalayo-layo na ito, saka na namin ipinagpatuloy ni Dodong ang paglalakad hanggang sa marating namin ang daan patungo sa bukid. Pagkarating namin sa tahanan, kagad naming isinaayos ang lahat ng aming mga napamili. Makalipas lamang ang ilang oras, tuluyan ng dumilim ang paligid. Habang mga kuliglig na lamang ang aming naririnig. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, may mga huni ng ibong umaaligid sa aming tahanan. Malakas ang kutob naming dalawa ni Dodong na nasundan pa rin kami ng isang lalaki kanina. At ang kasalukuyang umaaligid sa aming tahanan, ang mga kawatang aswang na matagal nang namimirwisyo sa bawat bahay. Lumabas si Dodong ng pintuan at bigla itong sumigaw ng, "Hindi nyo ba talaga kami titigilan? Sige at magsilabas kayo ngayon. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang mga tapang ninyo." Sumunod akong papalabas kay Dodong habang daladala ang lampara upang masipat namin ang mga umaaligid na aswang. Maya-maya lamang ay dumating si Mang Bio at nagwika ang matanda ng, "Dodong, saluhin mo ito." Inihagis ng matanda ang 3 dangkal na habang nakabalot sa dyaryo. Sambit pa ni Dodong matapos mahawakan ng bagay. "Para saan ho ito, Mang Bio?" Tugon naman ng matanda sa kanya. "Alisin mo sa kanyang pagkakabalot, iho, upang makita mo ang nilalaman." Pinunit ni Dodong ang dyaryong nakabalot. Tumambad sa kanya ang 3 dangkal ng tanso. Isang solidong ice pick na medyo may kalumaan na. Sambit pang muli ni Mang Bio. "Matagal nang nakatago sa aming tahanan yan. Ibinigay pa sa akin ng matalik kong kaibigan bilang pasasalamat sa aking pagtulong sa kanya noon. Isa rin siyang manggagamot na tulad ko. Kaya gamitin mo na yan, iho. Ipinagkakaloob ko na yan sa iyo. Dahil alam kong sa panahong ito ay kinakailangan mo yan. Humanda na kayo dahil naaaninag ko na silang papalapit. Teng, gamitin mo naman ang latigong gomang ito upang pangtaboy sa kanila." Habang hawak-hawak naman ng matanda ang isang napakatigas na buntot pagi na kapag hinawakan mo ay para itong isang patpat na bato na mayroong kagaspangan na para bang isang magaspang nahasaan ng patalim. Naaninag na naming papalapit ang 8 maitim na lalaki. "Humanda na kayo. Malapit na sila sa atin." Unang sinunggaban si Mang Bio ng 2 nilalang. Paulit-ulit na hinagupit ng kanyang buntot paging hawak-hawak. Parang patalim ang buntot paging yun na umihiwa sa katawan ng 2 sumugod sa kanya. "Lasapin ninyo ang hapde sa inyong katawan sa bawat pagtama ng buntot paging ito." At ang 4 naman na sana'y susunggab sa akin, biglang humarang si Dodong sa aking harapan habang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay ang tansong ice pick. Biglang nawala si Dodong sa paningin ng mga nilalang. Palingalinga ang mga ito, subalit nakikita ko ang kanyang pagkilos. Inisa-isa ni Dodong na tarakan ng ice pick ang mga yon. Tumatagos sa kanilang katawan hanggang sa kanilang likuran dahil sa haba ng tanso. Maya-maya pa ay may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Nanggaling iyon sa 2 nilalang na hindi pa sumusugod. At dahil nga sa kargado rin kami ng gamit sa katawan na ipinagkaloob sa amin ni Mang Bio, walang saysay ang paggamit nila ng baril. Kaya sinubukan ng karamihan na sugurin kami gamit ang kanilang kakayanan bilang aswang. Matapos magpaputok ng 2,
Nagbanta pa ang mga ito at nagwika ng, Babalikan namin kayo. Hindi pa dito nagtatapos ang ating pagharap. At gaganti kami sa pagpaslang ninyo sa aming mga kauri. Tugon pa ni Dodong sa mga sinabi nito. Ginusto nyo yan, kaya nararapat lamang yan para sa inyo. Kung hindi sana pinaslang ng mga kauri nyo ang mga magulang ko. Di magpahanggang sa ngayon, malaya nyo pa rin sanang nagagawa ang mga pandarambong. Kunin nyo na ang mga kasama nyong ito. Nananatili pa rin silang buhay, subalit wala nang lunas ang natamo nilang sugat. Umalis na kayo rito at wag na kayong babalik. Matapos ay nagsipaglikasan ng mga yon na nagtamo ng kanya-kanyang sugat sa katawan. Pinapasok namin sa loob ng tahanan si Mang Bio. At doon ay pinagkaloob na ng lubusan ng tansong ice pick kay Dodong. At ang latigong goma ay ibinigay na rin sa akin. Wika ko pa kay Mang Bio. Baka naman ho pwedeng maawitan yung buntot pagi na kanina nyo pang itinatago sa inyong likuran. Mukhang antigong gamit nyo na ho yan dahil sa pagiging kakaiba nito na nagmistula ng batong patpat. Wag na lamang ito iho ang ligawan mo. Matagal ko nang gamit ito at nagmula pa sa mga ninuno ko. Kaya nga'y tinatago ko na sa aking likuran upang hindi mo na maawitan. Tugon pa ni Dodong. O nga naman ting, nagmula pa sa mga lahi ni Mang Bio ang buntot paging yan. Kaya siguradong maraming alaala ang nandyan na hindi kayang bitawan ni Mang Bio. Nagtawanan na lamang kaming tatlo sa kabila ng mga nangyari. Patutsyadang wika ko pa kay Mang Bio ng, Ikaw naman Mang Bio, oo. Parang hindi mo naman ako kilala. Yun ay kung makakahirit lang naman sa iyo. Tumawa na lamang ang matanda sa aking mga sinabi. At muling nagwika ito patungkol sa mga gustong pumaslang sa amin. Siya nga pala, kaya ako napasugod dito sa inyong tahanan. Naramdaman ko ang presensya ng mga nilalang na kanina pang umaaligid dito sa inyo. At alam kong wala na kayong sandata ni isa dahil itinapon nyo na sa ilog. Kaya mabilis akong napasugod rito. Konsensya ko pa kung ano ang mangyari sa inyo na hindi ko man lamang kayo tinulungan at binigyan ng karagdagang armas. Mag-iingat na lamang kayong dalawa sa kadahilanang alam na nila ang tahanan ninyo at sa kahit na anong oras ay maaari silang maparito. Maya-maya ay nagpaalam na rin sa amin si Mang Bio. Umuwi na ito sa kanyang tahanan. Dala-dala ang buntot paging nakalagay sa kanyang likuran. Tatlong araw ang nakalipas. Ni isang nilalang ay walang nagpaparamdam sa aming tahanan. At kahit si Mang Bio ay nakikiramdam din sa paligid. Naging abala kami sa mga oras na yon ni Dodong upang patuloy na alagaan ang lupang aming sinasaka. Umaga pa lamang noon, habang mayroong magandang sikat ng araw, bitbit ang tubig na maiinom pati na rin ang pagkain. Upang sa pagdating ng tanghalian, doon na kami kakain ni Dodong sa lupang aming sinasaka. Maya-maya habang kami abala sa aming mga ginagawa, narinig namin ang malakas na tinig habang tinatawag ang pangalang Dodong. Boses iyon ng babae. Sabay kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin si Madeline habang madungis ang kasuotan nito. Nagmamadali yung papalapit sa amin. Mabilis itong tumatakbo habang patuloy na umiiyak. Sinalubong iyon ni Dodong at kagad na yumakap sa kanya ang dalaga. Pagtatanong pa ng aking kaibigan ng, Anong nangyari Madeline? Bakit balisa ka at napakadungis ng pananamit mo?
Matagal naman bago nakatugon ang dalaga. Inabutan ni Dodong ng tubig at pinainom. Hanggang sa lubusan na nga itong makapagsalita ng, "Nakatakas lang ako, Dong. Sa mga magnanakaw sa amin kagabi. Naiwan ang mga magulang ko roon pati na rin ang mga kapatid ko. May mga kalalakihang gustong kunin ang mga alaga naming hayop. Sana lamang ay nasa maayos pa silang kalagayan. Tumakas lamang ako para makalayo at naiwan sila roon." Sa mga sinambit pa lamang sa amin ni Madeline sa oras na yun, alam na kaagad namin kung anong grupo ang may pakana. Madali naming kinuha ang mga gamit sa sakahan at muling bumalik sa tahanan kasama si Madeline. Ipinahiram muna ni Dodong ang naiwang damit ng kanyang inay. At saka doon ay sinalaysay ang lahat ng mga nangyari. Hindi na kami nag-aksaya ng oras pa. Daladala ni Dodong ang tanso at ang gomang latigo naman ang sakin. Binaktas namin ang daan patungo sa tahanan nila Madeline. At dahil nga sa medyo may kalayuan din ito, 40 minutos din ang nakalipas bago namin narating ang kanilang tahanan. Pagsilay pa lamang namin sa tahanan nila Madeline, nasipat na namin ang mga magulang nitong nakahilata sa lupa. Gayon na rin ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Wala nang buhay ang mga ito ng aming dinatnan. At kahit na nga ang tahanan ay hindi pinalagpas ng mga kawatan, sinira ang lahat ng dingding na tila ba may hinahanap. Nakaramdam ako ng matinding awa noon kay Madeline habang nakikita ko itong nakayakap sa kanyang mga magulang. Gayon na rin sa kanyang dalawang kapatid na nakahandusay sa lupa. Simula din sa araw na iyon, ipinangako ni Dodong sa kanyang sarili na hahanapin niya ang mga pumaslang sa mga magulang ni Madeline. Makalipas ang ilang araw, matapos may libing ang mga magulang at kapatid ni Madeline, kinupkop na ito ni Dodong sa kanyang tahanan. Sa kadahilanang wala na rin siyang matitirahan doon at maaaring balikan pa siya ng mga kawatan. Si Madeline ang nagsilbing tagapagluto namin sa tahanan, habang kaming dalawa naman ni Dodong ang nagsasaayos ng aming lupang sakahan. Inatasan si Ruel na kanyang kaibigan na hanapin ang mga pumaslang sa mga magulang ni Madeline, at napagalaman naming nasa kalapit baryo lamang ito ng Bato, Leyte. At dahil na rin sa awa ni Mang Bio kay Madeline, umanib na ito sa amin upang makipagpulong. Pinag-usapan namin ang pagpunta roon upang puksain ang mga aswang na kawatan. Sambit pa ng matandang si Mang Bio. Total ay matanda na rin naman ako, at kahit papano ay magkaroon man lang ng silbi ang buhay ko rito at makatulong man lamang sa inyo. Kinabukasan ay kagad na naming binaktas ang daan patungo sa lugar na nasabi ni Ruel. Pagdating namin doon, nasipat na namin ang mga kalalakihan. Sambit ko pa kay Dodong nang, "Dong, mukhang yan na yatang sinasabi ng kaibigan mong si Ruel. Ang mga nagkukumpulang lalaking yan." Kinumpirma naman ng kaibigan ni Dodong na isang espiritong si Ruel, na yon nga ang mga kalalakihang pumaslang sa mga magulang ni Madeline. Tirik pa ang araw sa mga oras na yon, kaya minabuti muna naming maglibot sa lugar upang hintayin ang tamang oras pagdating ng takip silim. May nakasalamuha kaming isang magsasaka sa lugar. Ayon pa sa kanya na may mga dalang peste ang mga kalalakihang yon. Sa kadahilanang magmula nang dumating sa kanilang lugar, may mga nawawala ng mga alagang hayop sa hindi nila malamang dahilan. At sa tuwing mga alanganing oras ng gabi, may mga napapansin silang mga nakataling kalabaw sa mga punong malapit sa mga kalalakihang yon. Subalit kapag sisilay na ang liwanag ng araw sa umaga,
Wala na ang mga alagang kalabaw na nakatali roon. Sa kadahilanang meron pang dumarating ng mga kalalakihan upang kunin ang mga alagang hayop at dalhin sa malayong lugar upang doon ay ibenta. Lumapit na rin umano sila sa mga kinauukulan, ngunit takot din ang mga yon na akyatin ng bukid. Kaya naman kipit balikat na lamang ang mga naninirahan sa lugar. At ang dating mga taong masasayang nagtutulungan, ngayon ay pinipili na lamang na manahimik sa kanilang tahanan. At ang madalas mo na lamang na makikita, ang mga magsasakang kalalakihan. Sa kadahilanang nananatili na lamang sa loob ng tahanan, ang mga kabataan at kababaihan. Lumipas ang ilang oras. 9:30 na yon ng gabi. Naganda na kaming tatlo para sa aming pagsalakay. Tinahak namin ang masukal na damuhan patungo sa likod ng tahanan, kung nasa saan ang pinagkukublihan ng mga kawatan. At doon ay nagwika ang matandang si Mang Bio. Mag-iingat kayong dalawa. Para ko na rin kayong mga anak. Kaya kung ano man ang mangyaring masama sa inyo, kargo di konsyensya ko yon bilang nakatatanda sa inyo. Tugon naman ni Dodong sa mga sinabi ni Mang Bio. Wag ho kayong mag-alala. Hindi na ho ito bago para sa aming dalawa ng aking kaibigan. At nakahanda ho kami para rito. Isipin mo rin ho ang iyong sarili at mag-iingat rin kayo. Hawak-hawak ni Dodong ang kanyang ice pick na tanso. Samantalang si Mang Bio, nasa kanang kamay niya ang buntot paging kasing tigas ng bato na animoy hasaan ng patalim dahil sa mararamdaman mo ang gaspang sa kahabaan ng buntot pagi. At ang hawak-hawak ko namang sandata, ang latigong gomang pangtaboy sa mga nilalang. Maya-maya pa ay una nang sumugod si Dodong. Habang walang kamalay-malay ang mga kawatan na pinaglalaruan lang nitong paslangin sa kadahilanang hindi nila makita ang aking kaibigan sa paggamit ng kakayanan ng tuway bilang sabulag. Habang si Mang Bio naman, patuloy itong nakikipagsabayan sa kabila ng kanyang edad at sa bawat tagupit ng kanyang sandatang buntot pagi. Nag-iiwan ito ng malaking hiwa sa katawan ng kanyang katunggali. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon upang makapaslang ng 3 kawatan. Nagulantang ang mga ito sa nangyari. Sa kadahilanang hindi nila inaasahan ang aming pagdating. Kaya naman madali kaming umalis sa lugar upang hindi naabutan ng iba pang mga kasama nito. Muli kaming dumaan sa likod ng tahanan. Nasipat naming nandoon ang lalaking magsasaka na kanina pa pala kaming pinanunood. Nakatingin lamang ito sa amin at nakaharang sa daraanan. Hindi makagalaw sa kanyang pinagkakatayuan dahil na rin sa kanyang mga natunghayan patungkol sa amin. Sambit pa ni Mang Bio sa lalaki ng, "Umalis ka na riyan sa daraanan namin at wala kang sasabihan ni kahit na sino man upang hindi ka mapahamak sa mga nilalang na ito, lalong-lalo na ang iyong pamilya." Nananatili pa rin nakatulala sa amin ng lalaking magsasaka. Kaya naman kami na mismo ang umiwas sa daraanan upang tuluyan ang makalayo sa lugar. Nagsindi ng maliit na gasera si Mang Bio at yun ang ginamit naming liwanag sa aming dinaraanan. Sinuong ang masukal na damuhan hanggang sa muling makarating sa aming tahanan. Madali naman kaming pinagbuksan ng pintuan ni Madeline. Dahil sa mga oras na yun, kahit siya mismo ay hindi rin makatulog. Ipinagtimpla kami nitong 3 ng kape hanggang sa mapansin niya ang aming kasuotan na may mga bagyang dugong nagkalat. Sambit pa nga nito ng, "Anong nangyari sa inyong mga damit? Bakit nagkalat ang masangsang na amoy ng dugo? Saan ba talaga kayo nanggaling?" Tugon naman ni Dodong sa pagtatanong ni Madeline. "Huwag mo kaming intindihin, Madeline. Maaari ka nang magpahinga at muling bumalik sa iyong silid."
Nanatili pa rin itong nakatayo sa aming harapan at pilit na inaalam ang lahat ng mga nangyari. Muli pang sambit ng aking kaibigan. Hinusgahan na naming tatlo ang mga pumaslang sa iyong mga magulang. Kasama si Mang Bio na nakipagkaisa na rin sa aming mga plano. Maaari ka nang bumalik sa iyong silid at muling magpahinga. Baka sa mukha ni Madeline ang kasiyahan dahil na rin sa pag-aalala sa kanya ni Dodong at pag-aalagang matagal niya na ring pinapangarap. Muli na itong bumalik sa kanyang silid at doon ay nanatili. Nabaling naman ang aking atensyon kay Mang Bio at nagwika ng, Kamusta naman ho kayo, Mang Bio? Wala naman ho bang masakit sa katawan ninyo? Sa kabila ng inyong edad nakikipagsabayan pa talaga kayo sa amin. Hindi ho ba kayo nakakaramdam ng pagod? Ikaw naman, iho. Siyempre nakakaramdam din ako ng pagod. Lalo na sa edad kong ito. Yun nga lang madaling bumabalik ang lakas ko dahil sa ngipin ng kalabaw na nasa aking bulsa. Baka pag-interesan mo na naman ang ngipin ng kalabaw na aking alaga. wika ko pa kay Mang Bio sa kanyang pagbibiro. Ikaw naman, Mang Bio, oo. Yun lang naman kung pagbibigyan ninyo. Muling sambit naman ito sa akin ng, Nako ka talagang bata ka. Hindi lahat ng gamit ay hinihingi dahil pinaghihirapan itong makuha. Maliban na lamang kung ipagkakalob sa iyo ng nagmamay-ari nito. Dahil minsan ay buhay rin ang kapalit bago mo makuha ang isang tunay na gamit. Sambit pa sa akin ni Dodong. Tama ang sinabi ni Mang Bioteng, hindi lahat ng gamit ay hinihingi. Maliban na lamang talaga kung pagkakalooban ka nito. Hayaan mo balang araw, makakakita ka rin ng gamit na nakalaan para sa iyo. Umalis na rin ang matandang si Mang Bio patungo sa kanyang tahanan. Madali kaming naligo at nagbihis ni Dodong. Kinalaunan ay nagpahinga na rin. Kinabukasan ay maaga kaming nagising upang maganda patungo sa aming sinasakang lupa. Laking pasasalamat din namin kay Madeline dahil ang mga pagkaing aming kailangan maaga pa lamang ay nakahanda na sa aming hapagkainan. Hindi na rin kami nagdadala ng baong pagkain sa aming sakahan. Kaya mas pinipili na lamang naming umuwi ni Dodong sa tanghali upang may makasama si Madeline sa pagkain. Sambit ko pa kay Dodong habang kami patuloy na nagsasaka. Dong, kaibigan mo naman ako, di ba? May namamagitan na ba sa inyo ni Madeline? Aminin mo na sa akin na napapamahal ka na rin sa kanya at hindi lang awang nararamdaman mo kaya pinatira mo sa iyong tahanan. Tugon naman ni Dodong. Ikaw talaga, Teng. Binibigyan mo naman ng mali siya yung pamamalagi ni Madeline sa tahanan. Hayaan mo, walang ibang unang taong makakalam kung di ikaw kung sakaling magkatuluyan man kami ni Madeline. Mabuti naman kung ganun, Dong. Nandito lang ako para maging ninong ng anak mo. O sige na, para matigil ka lang at magtrabaho na tayo. Sa muli naming pagbabalik sa pagdudukal ng lupa, may napansin akong tila may mga nagmamatsyag sa amin. Sa di kalayuang may masukal na damuhan. Kaya madali akong lumapit kay Dodong at sabihin ang aking mga nakikita. Ayon pa sa kanya na kanina niya pa rin pala yung minamatsyagan at hinihintay lamang na unti-unting lumapit sa amin. Subalit nananatili lamang ito sa di kalayuan. Kaya naman patuloy lamang kami ng aking kaibigan sa pagdukal ng lupa upang may tanim ang iba pa naming mga binhi. Maya-maya pa inutusan ni Dodong si Ruel, ang kanyang kaibigang espiritu na nagmamay-ari ng tuway. Pinagmatsyag niya ito roon kung sino ang mga kalalakihang nakatingin sa amin. Sa ilang minuto lamang na nakalipas ay muli na itong nakausap ni Dodong. Ayon pa umano kay Ruel, kabilang ang mga yon sa mga aswang na kawatan. Madali naming tinapos ang aming mga gawain
at kagad ring bumalik sa tahanan. Sakto namang nasa labas ng tahanan si Madeline. Agad nang hinila ni Dodong ang kamay nito patungo sa tahanan ni Mang Bio. Pagkarating pa lamang namin ay madali kaming kumatok sa pintuan. Ngunit wala doon si Mang Bio. Umikot kami sa likuran ng kanyang tahanan. Sa pagbabaka sakaling nanduroon lamang ito na nag-aalaga ng kanyang mga manok. Maya-maya pa ay dumating ang matanda at nanggaling umano siya sa bayan. Dala-dala ang kanyang mga pagkaing pinamili. Bungad na wika pa ni Mang Bio. Ano ang dahilan ng inyong pagparito sa aking tahanan? Mukhang napasugod yata kayong tatlo. Hali kayo at pumasok sa loob. Sambit ko pa kay Mang Bio habang isinasaayos nito ang kanyang mga pinamili. May mga tao hong nagmamatsyag sa amin. Malapit sa may sakahan. Kaya nagmadali rin kaming nagtungo rito pang humingi ng tulong. At ayon sa kaibigan ni Dodong na si Roel, kasamahan sila ng mga kawatan. Tugon naman ng matanda sa aking mga sinabi. Sa ngayon ay hindi pa sila maaaring sumugod. Wala pa rin silang sapat na lakas upang gamitin ang kanilang kakayanan. Mahihina lamang ang uri ng kanilang bertud. Kaya sa tuwing takip silim lamang sila sumasalakay. Hayaan nyo lamang sila roon. At manatili muna kayo rito sa aking tahanan. Maglalagay na rin ako ng pangontra sa paligid ng aking bahay upang magkaroon sila ng limitasyon sa paglapit rito. Diyan lamang kayo at may gagawin lamang ako sa labas ng tahanan. Sinundan namin ang matanda sa likuran. Nagukay ito sa lupa at sa bawat kanto ng tahanan. Naglalagay siya ng maliliit na kulay pulang bato. Sa kanya muling ibinabalik ang lupang kanyang hinukay. Matapos ay muli nang bumalik sa loob ng tahanan. Sambit pang muli ni Mang Bio. Alam kong magtatanong kayo kung anong ibinaon ko sa lupa. Subalit alam na iyon ni Dodong dahil sa ibinulong na sa kanya ng kanyang kaibigang si Roel. Tama ba ako, Dong? Tugon naman ni Dodong. Oho, Mang Bio. Sinabi na ho sa akin ng kaibigan ko. At ang ibinaon niyong pangontra, iyon ay batong mutya ng apoy. Natutupok sa mapangahas na papasok sa iyong bakuran. Lalo na kung may masama itong hangarin. Palipasin na ninyo ang gabi rito sa aking bahay. At kung sakali mang mapadpad sila rito at magpumilit sa kanilang masamang hangarin, mapipilitan tayong paslangin sila. Nagsiga ng apoy ang matanda. Naglaga ito ng hilaw na saging at muling kumuha ng kanyang paboritong bagoong na nakalagay sa malaking bote. Matapos ay inihain sa amin ang saging na kanyang nilaga. At yon ang aming pinagsalusaluhan sa araw ding iyon. Nakaligta ni Dodong ang tansong kanyang ginagamit sa pakikipagtunggali. Pati na rin ang latigong gomang pangtaboy sa mga nilalang. Dalawa kaming muling bumalik sa tahanan upang kunin ang aming sandata. Bandang 5:00 na yon ng hapon. Kaya nang makuha namin, madali rin naming binaktas ni Dodong ang daan pabalik sa tahanan ni Mang Bio. Maya-maya pa unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nagsindi ang matanda ng isang gasera. At doon ay pinalibutan namin ito habang ikinikwento ni Mang Bio ang kanyang buhay noon. Nakuha niya umano ang lahat ng kanyang kalaman dahil na rin sa pagsasanay sa kanya ng kanyang ama. At bilang nakababatang anak, ipinagkaloob kay Mang Bio ang mga gamit espiritual. Kaya sa patuloy nitong pagtanda, wala umano siyang ibang pagpapasahan ng lahat ng kanyang mga gamit, kung di ang kanyang napipisil ay kaming dalawa ni Dodong. Dahil na rin sa namuhay itong mag-isa sa bukid ng walang pamilya. At doon namin napagtantong dalawa na kaya pala lagi niya kaming tinutulungan.
dahil kaming dalawa ang nakikita niyang maaaring magmana ng lahat ng kanyang mga gamit espiritual. Panandalian namang naubusan ng gas ang bote ng gasera. Kaya madaling kumuha si Mang Bio ng pangpalit rito. Madali namang sinindihan ang kanyang daladala. Kaya naman muling nagkaroon ng liwanag sa loob ng tahanan. Sambit pa ng matanda sa amin ang pasensya na kayo. Kaya ako napunta ng bayan dahil alam kong mauubusan na ako ng gas. Kaya sinamantala ko ang oras kanina upang makabili. Ano na nga bang pinag-uusapan natin? Tugon naman ni Dodong. Nasa lahi niyo ho ba talaga Mang Bio ang manggagamot? Yun ba? Oo. Pero sa parte lamang ng tatay ko. Dahil ang nanay ko naman ay hindi nang gagamot. Mga manggagamot ang angka ng aking itay. At doon niya naman natutunan ang lahat ng kanyang kaalaman na ipinasa naman sa akin at maaari kong ipasa sa inyong dalawa ni Teteng. Mahirap ipaliwanag ang espiritual na mundo kung sarado ang ikatlong mata mo. Mabuti na lamang itong si Dodong at bukas ang ikatlong mata. Saglit lamang at may papakita ko sa inyo. Madaling naglakad ang matanda patungo sa kanyang aparador. Pagbalik naman ay daladala nito ang napakaraming libro. Ibinagsak sa aming harapan ang nasa 14 perasong makakapal na aklat. Muli pang sambit sa amin ng matanda. Hindi ako marunong magsulat at magbasa. Subalit natapos ko ang lahat ng librong yan. Dahil na rin sa tulong sa akin ng aking gabay. At siya ang nagpaunawa sa akin upang lubusan kong matutunan ang lahat ng yan. Mapalad na kayong dalawa dahil nakatungtong kayo ng elementarya. At kahit papano ay marunong magsulat at magbasa. Ipagkakaloob ko rin sa inyo ang lahat ng yan. Kapag dumating na ang oras na lilisanin ko na ang mundong ito. At habang napapalalim ang usapan namin nila Mang Bio, inilagay nito sa mesa sa aming harapan ang isang boteng may lana. Bumubula ang lana sa loob ng bote. At yun ang unang araw na makakita kami ni Dodong ng ganoon. At dahil doon ay naputol ang aming usapan. Sabay wika ng matanda sa amin ang papalapit na sila dito sa atin. Maganda kayo. Sa kadahilan ng hindi maganda ang kanilang hangarin. Kinuha ni Mang Bio ang gasera. Habang hawak-hawak ko na noon ang gomang latigo. Samantalang si Dodong ay ang kanyang tansong armas. Nasa likod lang naman ng pintuan ni Mang Bio ang buntot paging nakasabit. Madali munang pinakubli si Madeline sa silid ng tahanan ni Mang Bio. Maya-maya pa ay nagbukas na ng pintuan ng matanda. 9:00 na ng gabi sa mga oras na yun. Kaya naman tahimik na ang lugar. Isa pa ay may kalayuan ng bawat tahanan. Sabay wika ni Mang Bio sa may pintuan habang hawak-hawak ang gasera sa kanyang kaliwang kamay at ang buntot pagi naman ay sa kanan. Ano ang inyong pakay rito? At bakit tila ba kanina pa kayong nagmamatsyag dito sa aming lugar? Hanggang dyan lamang ang limitasyon ninyo sa aming bakuran. Tugon naman ng mga nag-aangil na nilalang. Hindi ikaw ang pakay namin, tanda. Kung di ang mga itinatago mo dyan sa loob ng iyong tahanan. Ilabas mo na sila sa amin at hindi ka namin pakikialaman. Malakas ang pangamoy mo. Paano naman kung hindi ko sila ibigay sa inyo? Ano naman ang maaari mong magawa sa amin? Hahagisan namin kayo ng apoy upang lahat kayo ay matupok sa loob ng tahanang yan. Hindi nagdalawang isip na lumabas si Dodong kahit na hinarangan pa ito ng matandang si Mang Bio. Naglakad itong papalapit sa may bakuran nang hindi pa ginagamit ang kanyang alagang tuway. At ang tanso naman ay inilagay niya muna sa kanyang tagiliran. Sambit pa ni Dodong nang
Hindi nyo na kailangang sunugin pa ang bahay ng matanda. Nandito na ako ngayon sa inyong harapan. At kung ano man ang masama ninyong binabalak, huwag nyo nang ituloy. Dahil maaaring marami pang magbuwis ng buhay sa inyo. Di ba ikaw ang pinuno ng lahat ng yan? Ang dati naming pinagtatrabahuhan. Subalit nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon upang paslangin ang mga alaga mo. Na pumatay naman sa aking mga magulang. Maaari na kayo umalis sa labas ng bakuran. At kalimutan na lamang natin ang lahat. Tapos na ang misyon ko sa inyo. At ayaw ko na sanang madagdagan pa. Tugon naman ang nilalang. Ngayon mo pa naisip yan. Matapos ninyong paslangin ang karamihan sa aking mga alaga. Kayo ang dahilan sa pagbagsak ng aking mga negosyo. At kulang pa ang buhay ninyo. Bilang kabayaran sa lahat ng iyon. Sambit naman ni Dodong Nang. Itigil mo na ang lahat ng kalokohan mo. Sa kadahilan ng marami na kayong napipinsalang mga tao. Pati na rin ang kanilang mga alagang hayop na ginagamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Huwag nyo na sanang paginteresan pa ang mga yon. Dahil yun lamang ang kayamanang meron sila upang may taguyod ang kanilang pamilya. Sige na at maaari na kayong umalis. Muli pang sambit ng nilalang. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin ay pag-iiganti ang aming mga kasama. Kayo lamang ang solusyon upang manahimik kami. Kung yan ang nais mo, pagbibigyan ko kayong lahat. Magtungo kayo sa malapit na ilog rito. At doon ay darating ako. Huwag rito sa tahanan ng matanda. Dahil ginagalang ko ang lugar na ito. Madaling nagsipaglikasan ng mga nilalang na kung susumahin ang dami nito ay nasa 15 kawatan kabilang na roon ng kanilang pinuno. Sambit pa ng matanda kay Dodong. Sasamahan ka namin, Dong. Kahit na anumang mangyari. Tama, Dong. Huwag mong suluhin ang laban. Ano pat nagsama-sama tayong tatlo kung ikaw lang mag-isa ang tutungo roon. Kinandado ni Madeline ang pintuan ng tahanan. Saka namin sabay-sabay na 3 binaktas ang daan patungo sa ilog. Pagdating namin doon, napakatahimik ng lugar at ang malakas na agos lamang ng ilog ang aming naririnig. Maya-maya pa ay nasipat ko na ang kanilang pinuno. Habang ang mga kasama nito ay wala sa kanyang likuran na hindi namin malaman kung saan nagsipagtungo. Muli pang sambit nito ng, Mabuti naman at mayroon kang isang salita. Kanina pa kaming nandirito. Napakatagal naman ninyong dumating. Hayok na hayok sa pagpaslang ang kanilang pinuno. Habang nanggagalaiti ito sa galit, sa kagustuhan kaming paslangin. Bulong na wika pa ng matandang si Mang Biho. Dodong, nasa paligid lamang ang mga kasama nito at minamatyagan tayong 3. Mag-iingat kayo dahil baka patibong lamang ang nasa harapan natin. Hindi nagakse ng oras si Dodong. Naglakad itong papalapit sa pinuno. At napansin kong palingalinga na ang pinunong iyon na hindi na makita si Dodong sa kanyang harapan. Subalit para sa aking paningin, nasisinagan pa rin siya ng daladala naming gasera. Hanggang sa nagtungo ito sa likuran ng pinuno ng mga kawatan. At habang abala kami sa panonood, bigla namang may sumunggab sa amin na nanggaling sa malalaking puno. Nabitawan ni Mang Biho ang gasera at nabasag ito na naging dahilan ng pagliyab ng mga damo. Nagtamo ako ng maraming kalmot sa aking katawan. Subalit ang aking kasuotan lamang ang napipinsala at hindi ang aking mga balat. Nakipagsabayan ako gamit ang latigong goma na umaalingasaw para sa kanilang pangamoy sa tuwing nadadampi ito sa kanilang balat. Maya-maya pa ay lumapit na si Mang Biho sa akin upang tulungan ako.
Gamit-gamit ang buntot paging kanyang iwinawasiwas sa mga nilalang. Hanggang sa tuluyang magsipag-atrasan ng mga ito. At ang iilan sa kanila ay aming napaslang. Sa muli kong pagsulyap kay Dodong. Nakita kong wala ng buhay ang pinunong kanyang nakaharap. Nakahilata na lamang ito sa lupa na nagtamo ng maraming tama sa katawan gamit ang ispik na tanso ni Dodong. Kaya pala napaatras ang ibang mga nilalang dahil sa nakita nilang natalo na ang kanilang pinuno. Sinigawa ng aking kaibigan ang iba pang mga kawatang nakatingin sa amin. Subalit kinalas niya muna ang sabulag na kanyang gamit-gamit upang makita siya ng mga ito. Sambit pa ni Dodong nang, "Huwag na kayong magulat kung bakit. Wala nang buhay ang pinuno ninyo. At kung sino pa ang nais na sumunod sa kanya, maaari kayong lumapit sa akin upang dito ay tapusin na natin ang laban." Ni isa ay walang nagtangkang lumapit. At kahit na nga sa amin ni Mang Bio ay nagdalawang isip sila. Muli pang wika ng aking kaibigan. Kung wala nang nais na sumugod, maaari nyo nang kunin ang mga napaslang na kasama ninyo. Dahil kung hindi, itatapon naming palutang-lutang lamang sila sa ilog. Magmula ngayon ay simulan na ninyong magbago. Wala na ang pinuno ninyong sinusunod. Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa kayong magbago. Dahil magpanggang sa ngayon, ay humihinga pa rin kayo at may buhay. Kahit na nga ba, kakaiba kayo kesa sa normal na tao. Matapos ay bumalik na kaming tatlo sa tahanan. Magmula sa gabing pangyayaring yun, at sa araw-araw na lumilipas. Ni isang kaguluhan ay wala na kaming nababalitaan. Naging tahimik ang aming lugar, na animoy walang nangyari. Samantalang si Dodong at Madeline, dahil sa araw-araw nilang pagsasama, nahulog na rin ang kalooban ni Dodong sa kanya na naging dahilan ng kanilang pagkakatuluyan. Magmula noon ay umalis na ako sa lugar at nagpaalam kay Dodong sa kadahilan ng may sariling pamilya na ang aking kaibigan at hindi na ako maaaring maging pasanin pa sa kanila sa kadahilan ng meron na silang sariling buhay na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Nagpakalayo-layo ako sa aming lugar at kung nasa saan man akong lugar ngayon, dito ay nagkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Hindi na rin ako napagkalooban ng matandang si Mang Bio ng kakayanan. Kaya malamang sa hanggang ngayon, kay Dodong na ipagkaloob ang lahat ng kanyang mga kaalaman, pati na rin ang lahat ng kanyang mga gamit. Magmula noon ay wala na kaming komunikasyon, lalo na sa panahon noon na hindi pa uso ang makabagong teknolohiya. Hanggang dito na lang po kay Hiwaga ang maibabahagi kong kwento sa inyo, pati na rin sa iyong tagapakinig. Okay mga kaiwaga, hanggang dito na lang ang kwento ni Dodong. Bitin man pero wala tayong magagawa. Abangan na lang po ang compilation ng kwentong ito. Pati na rin po ang iba pang mga series natin. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para ma-notify ka sa ating mga bagong upload. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.